Mga igsoon, gidasa kita sa matag adlaw sa pagsalig ni Jesus. Inabinagayod sa panahon nga kita makasinati og dakong pagsulay sa kinabuhi. We are encouraged every day to cling to Jesus because He is our strength and our refuge. Maayong adlaw kanyong tanan, mga igsuon diha ni Kristo. Ako si Reverend Mother Maria Luella Grace L. Buscato DST. Ani ana usab kita sa atong inadlawng tulumanon. Palandong sa mga pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon na kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Marcos chapter 4 verses 35 to 43 nagrepresentar kanato sa pakig-uban ni Jesus sa iyang mga apostoles. Crossing to the other side, o dito sa maong bangka nga ilang gisakyan, nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga siya natulog lamang. Samtang sila nalisang sa kakusog sa hangin nga may kuso-kuso sa ilang gisakyan. Ug tungod sa kahadlok, ilang gipukaw si Jesus ug miingon, "Magtutudlo, wala ka lang ba magtagad kung kita malunod?" Ug diha mibangon si Jesus ug gibadlong ang makusog nga hangin. Ug kini diha dayon mihunong kinu. Humani adto si Jesus miingon, "Kanong nahadlok man kamo? Wala ba kamoy pagtuo?" Ug sila nahingangha sa maong hitabo ug nakaingon sa ilang kaugalingon, "Kinsa man kining tawhana nga bisan ang hangin ug dagat mutahod man kaniya." Maigsuon ko diha ni Kristo sa atong pagpangamalandong, siguro makaingon kita, ngano kaha nga wala man dayon mailhi ni Jesus sa iyang mga apostoles? Nganong nagduha-duha man sila sa pagsangpit kaniya? Mga higala, dili ba ingon usab kita niini diha sa atong mga kasinatian sa kinabuhi? Adunay panahon na dili nato dayon ma-recognize ang gugma sa Dios nga gipaambit kanato, like the apostles, that instead of immediately turning to Jesus, they tried to handle it themselves, getting more and more irritated that He was not doing anything for them. Nagtuo man sila, nagipasagdan ra sila ni Jesus, but at last, they finally came to their senses ug gipukaw nila si Jesus. Sa atong kinabuhi, mga igsuon diha ni Kristo, dili unta nato himuon nga last recourse si Jesus, kung dili ato gayud siya himuon sentro sa atong kinabuhi. Because without Him, we can do nothing. Wala gyud kita mahimo kung wala ang Ginoo. In a click of a finger, mahimo gayud niya ang tanan ug dili gayud mahitabo nga iyatang hikalimtan. Miingon pagani siya sa balaang kasulatan nga nasayod siya pila ka lugas ang atong buhok ug tan-awa ang mga tanom ug kabulakan. Nabuhi og milambo bisan walay nag-atiman kanila. Kita pa kaha nga mga anak niya. In our life's daily battle, adunay panahon na dili jud nato dayon ma-recognize ang presensya ni Jesus because of our storm of sin and guilt. Ang nahitabo sa mga apostoles, posible usab nga mahitabo kanato. Their experience is an analogy of our journey in life. Bisag pa kun ana ata sa storm of sin and guilt, Jesus is always with us when He seems to be asleep in the boat. Actually, it is not the Lord who needs to be awakened, but we ourselves when we turn to Him. We realize anew that we are not alone. The Lord can quiet the storms of our lives. He can forgive our sins and restore to grace. Ang atong pagsalig ngadto kaniya, our true beacon of hope is the mercy of the Lord. Diha sa atong makasasala, andang ba kitang modangop ni Jesus aron pangayoon kaniya ang pasaylo o grasya?
though I genuinely embrace God's promise of renewal and grace. Naigsuon ko diha ni Kristo sa matag panahon nga kita mahilukapa sa kasalanan, anaa si Jesus nga andam kanunay sa pagdawat kanato kung kita sa tumang pagpaubos, mangayo sa maong pasaylo ug dakong gugma. Atong pangayoon kaniya ang grasya diha sa pagtuman sa iyang kabubuton sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Matud pa ni Saint Teresa of Avila, let nothing disturb you. Ang Ginoo igo na. God alone is enough.